The next audiovisual instructional material is the video conferencing platforms or the Google Meet. A video conferencing platform is a software application that enables real-time, multi-person video and audio communication over the internet. And the Google Meet is a video conferencing service developed by Google that allows users to host and join online meetings for work, school, or personal use. So it facilitates real-time communication through high-definition video, audio, and chat, and includes features like screen sharing, real-time captions, and integration with Google Workspace tools like Calendar and Gmail. It is accessible via web browser or mobile app and can be used for free and offers expanded features in paid Google Workspace plans. And for the description, video conferencing tools allow teachers and students to interact in real-time online, supporting synchronous and blended learning. So video conferencing tools facilitate real-time online interaction between teachers and students, supporting synchronous and blended learning approaches in education. Characteristics. First, interactive and collaborative. This means participants can actively engage with one another, share ideas, and work together in real time during session. Second, allow screen sharing, chats, and breakout rooms. These features enables effective communication and teamwork by allowing visual presentations, instant messaging, and small group discussion. Third, ideal for distance learning setups. The platform supports remote education by providing tools that make online teaching and learning efficient and accessible anywhere. Usage principles, don'ts. First, don't allow unnecessary background noise or distractions. Keep your environment quiet to maintain focus and avoid disturbing others during the session. Second, don't conduct sessions without clear objectives or materials. Always plan your lesson with clear goals and prepared resources to ensure an organized and effective discussion. Third, don't ignore student engagement or participation. Encourage learners to take part in activities and discussions to keep them motivated and involved. Usage principles. Those. First, ensure stable internet and technical readiness. Make sure your internet connection and devices are working properly to avoid interruptions during the session. Second, use visual like slides or short clips. Visual aids help make lesson more engaging and easier to understand. Third, follow proper online etiquette. Mute when not speaking. Practice courtesy by muting your microphone when not talking to maintain order and reduce background noise. Most essential guidelines. First, prepare materials and activities before the session. Organize and ready all needed content in advance to ensure a smooth and well-structured discussion. Second, maintain engagement through participation and visuals. Keep learners interested by involving them in activities and using visual aids to support learning. Third, set clear online behavior and participation rules. Establish guidelines on how students should behave and participate to promote respect and order during sessions. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga po, ma'am. So ngayong umaga, atin namang tatalakayin ang kaantasan ng pang-uri. So bago iyan ay alamin muna natin ang kahulugan ng pang-uri. So ano nga ba yung pang-uri? Pwede mo bang basahin ang kahulugan ng pang-uri? Sige, Joff. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa hugis, anyo, bagay, mga tao at iba pa. Salamat. So, ang pang-uri ay ito yung mga salitang naglalarawan sa hugis, anyo, bagay, mga tao, at iba pa.
So upang maintindihan at malaman ninyo kung ano yung pang-uri ay meron ako ditong mga halimbawa. So para sa unang pangungusap, maaari mo bang basahin at tukuyin kung ano ang salitang naglalarawan o pang-uri dito? Sige, Aaron? Kulay berde ang mga palayan sa bukid. Ang pang-uri po dito ay berde. Tama, very good. At sa pangalawang pangungusap naman ay, sige Hazel? Maaliwalas ang paligid tuwing umaga sa aming probinsya. At ang pang-uri ay maaliwalas. Tama. At sa pangatlong pangungusap ay sinamaring magbasa. Sige, Blance. Mataas ang mga gusali sa lungsod ng Maynila. Ang pang-uri dito ay mataas. Very good. Mukhang naintindihan ninyo kung ano yung salitang o kahulugan ng pang-uri. So, dumako naman tayo sa unang antas ng pang-uri ay ang lantay. So, ang lantay ito yung naglalarawan ng isang pangalan o panghalip. Hindi dalawa, hindi tatlo, kundi isang pangalan o panghalip lamang ang nilalarawan nito. So, meron naman ako ditong halimbawa. Ayan. So, unang halimbawa, mabait si Ginoong Reyes sa kanyang mag-aaral. Ang salitang pang-uri dito ay yung mabait. At ang isa lamang yung kanyang inilalarawan, si Ginoong Reyes lamang. Pangalawa ay makulay ang kasuotan ng mga mananayaw sa pista. Yung pang-uri naman dito ay makulay. At kayumanggi ang kulay ng balat ng Pilipino. Ayan, so yung pang-uri dito ay kayumanggi. So upang mas maintindihan ninyo ay meron ako ditong larawan at nais ko na gumawa kayo ng pangungusap na lantay. So, sino yung pwedeng makapagbigay ng ng pangungusap na lantay? Sige, Kisti. Matapang ang ating mga kapulisan. Ang pang-uri dito ay ang matapang. Tama, very good. At yan ay halimbawa ng lantay na pang-uri. Sino pa yung gustong magbigay ng halimbawa o ilarawan? Sige, Hazel. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa na pangungusap? Malalim ang baha sa lansangan. At ang pang-uri ay malalim. Tama, very good. So, naintindihan ba ng lahat kung ano yung lantay? Opo. Kung naintindihan nyo at naalala nyo pa yung ano nga ulit ang mga antas, ang tatlong antas ng pang-uri? Yes, sige, Joff Earl. Ang tatlong antas o uri ng pang-uri ay ang lantay, pahambing, at pasukdol. Tama, very good. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Yay! Ngayon naman ay magbibigay lang ako ng takdang aralin sa inyo. At nais ko na sagutin ninyo ito at isulat sa intermediate na papel at ipapasa sa susunod na pagkikita natin. Naintindihan ba ng lahat? Opo, ma'am. Okay. Opo, Kung dyan ma'am. may katanungan ba? Wala na Meron ba? po. Wala na po, ma'am. Okay. Sige, dyan lamang nagtatapos ang ating aralin ngayon. Maraming salamat sa lahat. Paalam, ma'am.